Ramdam na ramdam nyo na po ba ang lamig ng amihan? Ano po ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, mag-init ang ating espiritu ng pagsamba sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, baka nilalamig pa hanggang ngayon dahil nga sa panahon po natin ngayon kapag ganyang December ay tunay na mararanasan po natin ang magandang panahon. At ang panahon na yan ay tunay na nagpapakita ng kabutihan ng Diyos. Kaya nga po nung last message po natin, pag magpapasko, dami natin nakikita mga ilaw. Yung mga daan na madilim, nagkakailaw. Kasi nga, yun po ay pagpapakita na parating ang Pasko. Pero ulitin ko po, we're not celebrating the date. We're not celebrating na katulad ng mga pagano kung saan sineselebrate natin yung ilaw. Ano yung ilaw na yon? Ng ating Panginoon Kristo na dumating. Kaya po ang ating series ay makikita po natin sa John 1, 5 and 9. Ito po ang kanyang title, Jesus Shine Through Darkness, o si Jesus ay nagliliwanag sa kadiliman. Sabi nga po dito sa 5, ang ilaw na ito ay nagliliwanag sa kadiliman at kailanman hindi madadaig ng kadiliman. Yun po ang kaliwanagan ng ating Panginoon. Ang tunay na ilaw na nagbibigay liwanag sa lahat ng tao ay dumating na sa mundo. Kaya po, ang pagsilang po ng ating Panginoon Kristo ay pagsilang ng liwanag. Kasi po, naniniwala ba kayo na lahat po tayo ay dating nasa dilim because of our sin? Kaya po, tag tayo pinanganak po, bata pa lang, meron na po tayong minanang kasalanan. Kaya po, kung titignan nyo po sa Book of Genesis, nanggaling po si Jesus sa isang birhen. Kasi nga po, di ba, sino po dito ipinanganak na walang ng tatay? Di ba? Kaya dito po makikita po natin yung pagiging special niyang bata na kung saan naging tao siya na walang kasamang tatay. O yung sperm o semilya ng lalaki. Doon po makikita natin kung saan, kung ano yung sinabi ng Panginoon, yung pagiging Jesus niya na nagiging ilaw ay tunay na galing sa Diyos. Ano po? Kaya po, bilang po tayo mga mananampalataya, ang sineselebrate natin yung liwanag. Sino po masasabi dito na mula nung tinanggap mo si Jesus, may liwanag ng iyong buhay? Di po ba na dati kayo naglalakad sa dilim dahil sa mga ginagawa natin mga kasalanan noon, yung ating mga bisyo, ang ating mga masasamang ugali. Pero dahil po sa liwanag na nandun po sa atin, si ating Panginoon Kristo, iba na yung nakikita. No? Iba ka na ngayon. Di ba minsan yung ganun tayo mga kaibigan, nagpa-salon ka ba? Galing ka ba ng ibang bansa? Kasi yung liwanag na yun umiepekto kapag ang tunay ni Jesus, yung liwanag ay ating nasa buhay. Kaya po, pag sineselebrate, dapat everyday sineselebrate natin yung pagsilang ng ating Panginoon Kristo. Kasi nga, hindi nawawala yung liwanag na yan sa ating buhay na nagpapatotoo na tayo po, bawat ginagawa natin para saan? Kaluwalhatian ng Diyos. Kaya everyday dapat Pasko. Everyday laging sumisilang ang ating Panginoon Kristo na kung saan ginagawa po natin ang Kapaskuhan, hindi dahil sa date, hindi dahil maraming gumagawa. Di ba po ba ganyan? Dahil buong mundo nagse-celebrate. No, we celebrate Christmas because ginagawa natin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi nga di ba, in everything you do it for the glory of God. Yung bang ginagawa ko, para sa ikaluwalhati ng ating Panginoon. Kaya po sa ating, di nyo napapansin kung bakit ang celebration ng Christmas may bigayan. Kasi yan po nangyari sa mga pagan practices nagbibigay. Tayo naman, nagbibigay tayo ng mabuting balita. Ano po yun? Kasi sabi sa John 3:16, for God so loved the world, He gave. Una nagbigay ang ating Panginoon Kristo. Ano yung binigay sa atin? Yung ilaw at mabuting balita. Kaya, hindi ko po sinasabi huwag na kayo magbigay ng regalo. Pero ang pinakamaganda, ibigay po natin yung diwa ng kanyang pagsilang. Yung bakit ba isinilang ang ating Panginoon upang maging tanglaw, maging gabay, maging ilaw natin bilang isang mga mananampalataya. Ang kagandahan nga sa Panginoon, sabi nga, hindi madadaig yung liwanag na ito.
Ang ibig sabihin yung liwanag na ito, at kahit anuman dilim ng buhay mo, anuman ang nagawa mong kasalanan, anuman yung pagre-rebelde mo at pagtalikod sa Panginoon, kayang talunin ng liwanag ng Diyos yung dilim na yan. Kaya may dalang pag-asa ang Panginoon, dilim. Walang sino man, kaya hindi mo pwede sabihin, Pastor, ang dami kong nagawa, kasalanan, ang dami kong mga pagre-rebelde, pagtalikod, ang masama ang ugali ko. Kaya nga kailangan mo, kaya nga isinilang ang ating Panginoon para yung dilim na yan matalo ng liwanag. Di po ba? Celebrating yung liwanag ng Panginoon at yung pagbibigay, unang nabigay ang Diyos. Sino po dito gusto ng regalo? Di ba tayo gusto natin ng regalo? O gusto natin yung mga regalo na kung saan ma-appreciate natin. Meron nga isang mag-asawa Sabi nung asawa niya, sabi niya doon sa kumpare niya, pare, riregaluhan ko ng diamond ring ang asawa ko. Pare, mahal yan Oo, kasi magugustuhan niya talaga to. Tiyak, magugustuhan niya. Sabi nung kumpare, di ba pare, ang gustong-gusto ng asawa mo SUV? Yung sasakyan? Oo nga, pero magugustuhan niya tong diamond ring. Hindi nga, di ba, ang gusto-gusto talaga ng asawa mo yung SUV na sasakyan? Oo nga, pare. Ikaw naman, pare. May peke bang SUV? Hindi na gets. Sabihin, marami tayong regalo, kasi may diamond na peke, pwede mo ibigay, pero may peke bang SUV? Wala, di ba? Wala. Pwede siguro keychain lang. Pero masasakyan ba ng asawa? Ano bang point doon? Marami tayong inaasahan, lalo sa pagre-regalo. Yung regalo, minsan, tiyak mo, magugustuhan mo. Pero pag binuksan mo, ay, ano nangyari? Bakit hindi ito? Ako po, nung elementary po ako, talagang hanggang ngayon, isip ko pa. Bakit po? Na-expect ko kasi ang ganda ng regalo ko po Kung ano yung pinag-usapan na word, yung po ang binigay ko. Di pagdating po sa akin, siyempre, aasahan mo di ba? Pagbukas ko, isang chichirya, pum-pum ang laman. Umiyak talaga ako, kasi hindi ko ini-expect Hindi ko, walang katiyakan na, alam ko yun, pero hindi pala tiyak. Wala palang katiyakan pag binigyan ka ng regalo, magugustuhan mo. Minsan ayaw mo. Tama po ba? Pero gusto natin ng regalo. Lalong-lalo na po yung regalo na yan, ay talagang magugustuhan natin. Tiyak na pag natanggap ko itong regalo na to, mangingiti ako. Hindi ako magwawala o iiyak. Kaya mensahe po ngayong umaga, sino po dito gusto ng regalo? Okay, praise God. Kaya ang mawawalan ng regalo, huwag kayo matutulog. Kasi pag tutulog-tulog ka, mawawalan ka ng regalo. Kaya sabihin sa katabi mo, alam mo na, para gusto mo ng regalo, huwag ka matutulog. Kasi nga, yung bagay na yan, lahat po tayo, lalong-lalo na po ang Pasko sa Christian, ibang-iba. Kasi nga, ipinagdiriwang natin si Jesus na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Bakit ko po lagi po sinasabi ito? Kasi nakakalungkot, pag sinabi po ang Christmas, sino ang bida? Yung matabang lalaki, May hawak ng may mga reindeers. Di ba? Sino? Si Santa Claus. At minsan, yung mga ninong at ninang, ang bida. Di ba? Nawawala na kung sino talaga yung bida pag Christmas. Ano po sabi dito sa unang Timoteo 6:15-16? Sa takdang panahon, iahayag niya siya ng dakila at makapangyarihan Diyos. Ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng Panginoon. Siya lang ang walang kamatayan at nananaan sa hindi malapit-lapitang liwanag. Hindi siya nakita o maaring makita ninuman sa kanya ang karangalan at walang hanggang kapangyarihan. Amen. Yan po ang ating sineselebrate. Yung tao, sino po? Si Jesus, ang Diyos sa mga Diyos, ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng Panginoon, ang lahat ng karangalan at kapangyarihan ay sa Kanya lamang. Kaya po, ganoon ang ating pagkasaya o pagkagalak sapagkat ang ating sineselebrate hindi basta-basta. Tayo nga, mag-celebrate tayo ng mga kilalang tao, makakasama ka doon, enjoy ka, di ba? Sino po sineselebrate natin? Yung kapanganakan. Ang ating Panginoon. Kaya pag every sineselebrate natin, hindi exact date lagi sinasabi sa inyo yan. Baka sabihin si Pastor, no, wala nakakaalam po kailan pinanganak. Pero ang ating tiyak na ating maaasahan, ipinanganak siya.
At ang ating ipinagdiriwang ay ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon, at sa Kanya ang karangalan at kapangyarihan. Kaya, magiging masaya ka. Amen? Kasi hindi basta-basta yung sineselebrate mong birthday. Kasi nga, isa yung Diyos na makapangyarihan. At bakit kailangan, ito pa tanong, bakit kailangan pang magkaroon ng Christmas? Hindi mo natanong? Bakit kailangan niya pang dumating? Ito po ang, bakit po kailangan dumating sa Colossus 1:21? Noong una ihiwalay kayo sa Diyos at kayo yung mga kaaway niya dahil sa kasamaan ng inyong pag-iisip at mga gawa. Sino po dito walang kasalanan? Ano? Lahat po tayo. Ano? Kaya po siya isinilang, ibinigay ng Diyos isang regalo upang tumugon sa ating kasalanan. Na dapat tayo ang magbabayad, pero dahil mabuti ang Diyos, mahal ka ng Diyos, at espesyal ka sa Diyos, at panig ka kapag tinanggap mo si Jesus, mapapawalang sala ka. Kaya yung pagkasilang ng ating Panginoon Kristo, yung pagbigay ng Diyos Ama, ang isang dahilan nito upang alin? Mapatawad tayo sa ating kasalanan. Kasi sabi nga, di ba, walang sino man ang umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, lahat tayo. Baby pa nga lang, may kasalanan na eh. Kasi nga yan yung ating minana mula kay Adan. Kaya sakop po tayo. Pero dahil salamat na lamang, dahil ipinanganak si Jesus, may assurance tayo. May katiyakan tayo na hindi tayo mamamatay spiritually, maliligtas tayo at maganda pa, hindi ka na magwo-worry. Yung, alam mo yung alalahanin, sino po dito napupuno lagi ng alalahanin? Ayaw magtaas, pastor, mahalata. Di ba? Lalo mga nanay, ano? Lalo na magpapasko, paano na yung mga yanda, yung ibibigay sa inaanak, yung bills, lahat na, di ba? Ang tatay, ganun din. Kung mawawalan ka ng trabaho, kung bababa ang sweldo mo, walang 13-month pay, di ba, mag-worry ka eh. Pero may kasiguraduhan. Amen? Sigurado tayo, kaya magiging masaya tayo. Doon sabi dito sa Lucas 2:10, ngunit sinabi sa kanilang anghel, huwag kayong matakot, dahil naparito ako para sabihin sa inyo ang magandang balita na magbibigay ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Yung pagdating ng ating Panginoon Kristo, yung pagsilang ng ating Panginoon Kristo, nagdala ba ng takot? Kaso pag tayo pag papasko, no? Traffic, bad trip naman, no? Ngayon ang traffic, di ba? Stressful naman. Ba't ganun? Hindi nagdadala ng kagalakan. Hindi nagdadala ng kapayapaan. Hindi nagdadala ng kapahingahan. Pero ang sabi dito, magandang balita ang magbibigay ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao, walang pinili po. Sa mga mabuti, hindi. Sa masama, hindi. Sa lahat ng tao. Ibig sabihin, ibinigay sa atin yung katiyakan na lahat tayo ay magiging maligaya dahil may isang ipinanganak na makapangyarihan Diyos upang magbigay sa atin ng pag-asa. Amen? Kaya ang mensahe po natin, intro pa lang po yun. Ang mensahe po natin, Jesus is our assurance, be joyful. Si Jesus ang ating katiyakan, maging maligaya. Napakagandang verse po ito. Bakit may assurance tayo? Na hindi ka matatakot, hindi ka mangangamba, o magkakaroon ka ng kapayapaan, kapahingahan. Ano po sabi sa Roma 8:38-39? Sapagkat natitiyak ko na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya nung isinilang si Jesus, ano ipinakita ng Diyos Ama? Yung kanyang pag-ibig sa sangkatauhan, sa katauhan po ni Jesus, na ating Panginoon, maging kamatayan o buhay, mga anghel o anumang makapangyari espiritu, ang kasalukuyang panahon o ang hinaharap, ang mga kapangyarihan, ang mga nasa taas o mga nasa ibaba, o kahit ano pang bagay sa buong mundo, ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Ano ibig sabihin nun?
May katiyakan ka dahil mahal ka ng Diyos. Amen? Sino naniniwala mahal ka ng Diyos? Ibig sabihin, nung ipinanganak si Jesus, ipinadama ng Diyos Ama yung katiyakan na mahal ka ng Diyos. Kasi kung walang pakialam sa iyo ang Diyos, ba't niya pa ibibigay yung kanyang buktong na anak? Because the love of God, the love of the Father, unconditionally ibinigay sa atin yung katiyakan, yung kasiguraduhan na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, hirap na hirap ako. Di ba? Mamamatay na ako. Walang problema. Maging ang buhay at kamatayan, walang makapaghihiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Kaya paano hindi ka magiging maligaya? Wala kang pera, okay lang. Hindi yan makapag-ihiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Wala akong handa, pastor, kasi 500 kulang sa Noche Buena. Hindi yan makapag-ihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Wala kang pambigay sa inaanak ko. Hindi yan makapag-ihiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. Amen? Kaya maging masaya ka. Yung katiyakan na ikaw yung may kasiguraduhan na namatay at nabuhay si Kristo, nanganak siya para saan? Sa kaligtasan mo. Sabi ko nga minsan nasa lahat na kayamanan, nasa iyo na. Pero mamamatay ka rin Tama po. Di bali ko immortal ka, hindi ka mamamatay, may enjoy mo yung kayamanan for eternity, hindi Mamamatay ka. Yun ang tinalo. Kaya ipinanganak sa Jesus para talunin yung kamatayan na yan. Ngunit ang mga tumasampalataya sa Kanya, higit na mapalad sa mga mayayaman. Bakit po? Kasi akala sa mundong to, pag mayaman ka, marami kang kaibigan. Tama? Tama yan. Sabi nga sa Book of Psalms, ganyan mayaman ka, mapalad. At akala ng tao, pag mayaman, blessed ka. Pag marami kang kaibigan, sabi nga doon, mamamatay din sila katulad ng mga hayop at mga ninuno nila. Anong ibig sabihin po? Mamamatay kayo, makakalimutan kayo, parang hayop. Mababaliwala. Bakit? Walang kaluluwa ang hayop, di ba? Parang ganun po din. Pag hiwalay ka sa Panginoon, ano pa silbi ng kayamanan mo, mamamatay ka rin. Ano kahalagahan? Na ang kahalagahan na ang pag-ibig ng Diyos na alam mo, nung ipinanganak si Jesus, ipinakita yung pag-ibig ng Diyos Ama, sasabihin mo, Lord, masaya ko. Amen? May katiyakan kasi ko. Tiyak na tiyak, kung ako walang regalo matatanggap, okay lang. Basta mahalaga, tiyak ako, mahal ako ng Panginoon. Amen? Yon ang magandang kasiguraduhan. Bakit po kaya? Pag mahal po kasi tayo ng Panginoon, may sigurado ka na tunay na kaligtasan mula sa Panginoon. Huwag po natin pagdudahan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Every day, isabuhay po natin ang assurance mula kay Jesus ng katiyakan. Mahal kita, anak. Maging masaya ka. Bakit po kaya na may katiyakan tayo sa ating Panginoon sa Kristo, lalo na sa kanyang pagkapanganak? Bakit? Malalim na relasyon ay nais ng Diyos. Ano niyo kung bakit? Kaya nga gusto ng Diyos ibalik yung relasyon natin sa Kanya. Nawala yung relasyon because of sin. Tama po ba? Pero dahil mahal tayo ng Diyos at gusto niya yung intimate relationship dun sa Kanyang nilikhang tao, ibinigay niya yung Kanyang buktong na anak. Kaya meron pong pagsilang na ating Panginoon. Kasi pag wala pong pagsilang, wala pong reconciliation. Wala pong panunumbalik ng malalim na relasyon sa Panginoon. Ano po sabi sa Mateo 1:21? Manganganak siya ng isang lalaki at papangalanan mo siyang Jesus dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. Ano po ang nagpapa-separate sa atin sa Diyos Ama? Kasalanan. Ano po ang ginawa ni Jesus doon sa cross? Namatay siya para sa ating kasalanan. Bakit po? Kasi gusto niyang ibalik yung malalim na relasyon na nangwala dahil sa kasalanan. Kaya may assurance ka na talagang tiyak na maliligtas ka, tiyak yung pagsilang ng Panginoon magdadala ng kasiyahan. Bakit? Kasi antimano yun nasa isip niya. Yung nagkasala pa lang si Eva at Adan, may plano na ang Diyos Ama. Kaya pag binasa niyo po ang lumang tipan, meron din prophesying about Jesus. Sa Isaiah, sa Genesis, kung saan may sinabi doon na manganganak nga isang birhen na babae. Talagang ipinakita niya doon na nais talaga ng Diyos ang malalim na relasyon sa atin. Ano yung malalim? May intimate relationship tayo. Kaya nga ibinigay kanyang anak, isinilang. Para ibalik yung alin?
yung malalim na relasyon na yan. Kaya ipinanganak si Jesus para tayong magkaroon ng magandang relasyon sa Diyos Ama. Ano po sabi sa Roma 5:11? At hindi lang iyan, nagagalak din tayo sa Diyos ngayon dahil ginawa ng ating Panginoon Kristo sa pamamagitan niya ay naibalik ang magandang relasyon natin sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, congrats. Congrats! Totoo yan. Congrats mo. Bakit? Naibalik na. Kaya may tiyak ka kasi may tiyak na ipinanganak si Jesus. Naniniwala kayo ipinanganak si Jesus? Oh, tiyak din na nanumbalik ang ating magandang relasyon sa Diyos Ama sa pamamagitan na ating Panginoong Jesus. Kaya huwag kayong pagdudahan yun. Kung naniwala kayo for how many years na nagkaedad tayong ganito, naniniwala kayo ipinanganak si Jesus, ibig sabihin naniniwala kayo na ibalik ang magandang relasyon natin sa Diyos Ama because of Jesus done on the cross. Amen? Para hindi kayo maligaya, malungkot pa rin kayo. Yun ang regalo ng Panginoon. Maging masaya tayo. Na kahit anuman ang mangyari, sabi nga, walang makapag-iwalay sa pag-ibig ng Diyos. At higit sa lahat, ibinalik ang magandang relasyon na hindi ka lamang pinatawad, kundi ng magandang relasyon. Bakit po kaya? Hindi na kita pinatawad, ha? Pag namatay ka, isasama pa kita dun sa langit for eternity. Yun ang magandang relasyon na sinasabi ng Diyos sa atin. Hindi yung pinatawad ka, bahala ka na sa buhay mo. No. Hindi sabi ng Lord, isasama pa kita sa langit. Gusto kitang makasama at ang relasyon na yan magtatagal for eternity. Walang hanggan. Kaya wag po natin ipagpalit yung buhay natin dito. Mabuhay kayo dito 101, 120 o pinakamatagal na mamamatay ka rin. Pero yung kabilang buhay na makasama ang Panginoon for eternity ay grabe yon. Kaya ganun na lang ang ating Panginoon. Dahil sa malalim na relasyon sa Diyos, magtatagumpay sa lahat ng bagay. Kaya pag tayo may malalim na relasyon sa Panginoon na ibalik yung reconciliation, di mo napapansin, nagtatagumpay ka na, lalong-lalo na po sa mga bagay na mga kasalanan at kasamaan sa buhay mo. Napagtatagumpayan nyo na. Dati hindi ko matanggal yung bisyo ko ito, pero bakit natanggal ko? Dati nagmumura ako, parang po-opo yan, pero bakit natanggal ko? Because meron ka ng magandang relasyon, malalim na relasyon sa Panginoon. Ano sabi dito sa Roma 8:31-32? Ngayon, kung iisipin natin ang mga bagay na ito, masasabi natin panig sa atin ng Diyos at dahil dito walang magtatagumpay laban sa atin. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ibinigay para sa atin, tiyak na ibibigay niya sa atin lahat ang lahat ng bagay. Grabe, no? Yung pinaka-precious sa Diyos Ama, ibinigay sa atin. Kaya ang sabi niya, ano pa ba hindi ko kaya ibigay? Ano pa ba hindi ko kaya ibigay sa inyo? Dahil sa malalim nating relasyon natin sa Diyos, naging panig natin siya. Naging kakampi natin. Yun ang kagandahan eh. Kapag panig mo ang Panginoon, kapag may problema ka at may kaaway ka, at ang panig mo ay ang Diyos ng mga Diyos, ang hari ng mga hari, ang kanyang karangalan, kapangyarihan para sa kanya, magwo-worry ka? Di ba? Kaya nga, ang lalim ng relasyon na yan, nagbibigay sa atin na, kay Lord ako. Friends kami ni Lord. Di ba? Ganyan, panig ako kay Lord. Kung alam mo, yung kapanig mo ay ang Diyos, matatakot ka? May katiyakan. Kasi kung ba't kayo nandito? Di ba alam niyo may Diyos na buhay? Kaya nga tayo nandito eh. Ibig sabihin may katiyakan. Tignan mo yung katabi yun. Malungkot pa rin hanggang ngayon. Parang ang hirap yung pasayahin. Ano? Di, biro lang. Kasi po, alam niyo po, pag nakikita natin kung bakit kailangan natin maging masaya. Because ano yung ginawa ni Kristo, bakit siya ipinanganak, talagang magagalak ka talaga. Masaya ka talaga. Kaya nga ako nga po eh, hindi halatang wala akong pera, lagi kasi ako masaya. Yan ang strategy pag wala kayong laman sa bulsa. Maging masaya lang kayo. Oh, ingat lang kayo, baka lagi kayong utangan. Sabihin mo na lang, saya lang ang kaya kong ibigay mula sa Panginoon. Amen? Kasi yun ang katotohanan ng katiyakan. Na ikaw ay mapakasama ng ating Panginoon, na dapat wala tayong kinatatakutan, na wala na dapat tayong katakutan na kayang ibigay ng Diyos sa lahat ng bagay. Ito maganda. Walang ang Diyos na pinahihilutan na ikasasama mo.
Naniniwala kayo doon? Kaya pag tumatanggap tayo, Pastor, may problema nga ako eh. Okay yan. Bakit? Pero darating panahon, yung pagsubok na yan will turn into blessing. Kasi nga, kung panig ka ng Diyos na hindi gumagawa ng masama, wala ipahihintulot sa iyo ang Diyos na ikasasama mo. Bakit? Dahil mabuti nga sa Diyos eh. Tama, di ba? Kaya magiging masaya ka kung nagtitiis ako, okay lang. Bakit? Sa pagtitiis ng lalo kang magiging matatag sa pananampalataya. At minsan, yung pagtitiis na yan na nagiging dahilan upang makamtan mo yung tagumpay at manapakagandang blessing mula kay Lord. Di ba sa atin ganun? Ay, buti na lang nangyari. Kasi nga sa mga Kristiyano, laging walang tuldok, laging kama lang. Bakit? Hindi pa tapos. Hindi pa tapos ang gagawin sa iyo ni Lord. Ganyan si Lord. Ano? Kaya sabi mo sa katabi mo, walang bagay na mangyayari masama sa iyo. Na ikasasama mo. Walang mangyayari sa iyo na ikasasama mo. Sasabihin mo lang, Pastor, bakit huwag kang mag-alala? Hindi pa tapos. Hindi pa tapos si Lord. Kaya ang kagandahan kay Lord, alam mo, kakampi mo siya, panig mo siya, kaibigan mo siya, alam mo, hindi ito makakasama. Naalala ko tuloy isang kwento. Ayun, narinig nyo na ito. May isang farmers, totoo po na nangyari sa China. Meron po siyang anak na isang lalaki at isang kabayo. Isang gabi po, naglayas yung kabayo. Pumunta po ng gubat. May mga marites po, punta ng umaga kaagad. Sabi dun sa farmers, uy, kawawa ka na, ang malas mo. Isa-isa yung kabayo mo, ginagamit mong pagsasaka, nawala pa. Ang sabi ng farmers, mabuti man o masama, Diyos lang ang nakakaalam. Hindi na. Yung kabayo, gabi na, sa wilderness o sa gubat, ito, kwentong ano na lang to ha, hindi totoo. Pero nangyari totoo yan. Sabi ng kabayo, ayoko dito, nag-iisa tayo dito. Ang pangit ng higaan. Doon sa amo ko, ang ganda, may pagkain pa. Gusto nyo, sama kayo. Kwentong ano na lang po yun ha. Baka maniwala kayo, kabayo nagsasalita. Yung kabayo umuwi, umaga na. Nung isa, naging 10, nagsama ng siyam. Puntahan na naman yung mga marites. Sabi niya, uy, ang swerte mo naman. Yung isang kabayo mo, naging 10. Ang sabi ng farmers, mabuti man o masama, Diyos lang ang nakakaalam. Di okay na. Siyempre, yung mga kabayo, wild dyan, galing ng mga bundok, ng mga kagubatan, no? Ang ginawa ng anak, siyempre, kailangan niya paamuhin para magsake. Paamuhin niya. Nangyari, wild nga, bumaksak yung anak, nabalian ng paa. Punta na naman yung marites. Sabi dun sa magsasaka, ano ba yan? Nag-iisa na yung anak mo, nabalian pa. Ang malas mo naman. Anong sasabihin ng farmers? Mabuti man o masama, Diyos lang ang nakakaalam. Ito na, nagkaroon ng gera sa China. Kaya lahat po ng kalalakihan kailangan maging sundalo. Yung anak po ng farmers may pilay, hindi pwede maging sundalo. Kasi nga, may injury. Puntahan na naman yung mga marites. Sabi niya, ay, ang swerte mo. Bakit? Yung anak namin pupunta ng gera, hindi namin alam kung makakabalik pa. Yung anak mo may injury, hindi makakasama. Ano sasabihin ng farmers? Ay, hindi. Ang sabi, buti nga sa'yo. Hindi po. Paano sinasabi ng farmers dito? Ano man ang nangyayari sa atin, tingin mo, mabuti man o masama, pag si Lord ang kakampi mo, magiging mabuti yan. Amen? Magiging masaya ka. Yun ang si Lord, kasi kakampi mo nga siya eh. Kaibigan mo nga siya eh. Kaya yung malalim na relasyon sa Diyos ay nagdudulot ng katatagan. Kaya maganda eh, walang pinahintulutan si Lord na ikasasama mo, kundi magiging matataga. Ano sabi sa Roma 8:35? Wala makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo, kahit dumanas pa tayo ng mga pagsubok, paghihirap, pag-uusig, gutom, kawalan, panganib, o maging ng kamatayan. Sino po dito nakakaranas kayo ng paghihirap? Sino po dito nakakaranas po ng pagsubok? Sino po nakakaranas ng pag-uusig? Sino po dito wala na makain, nagugutom na? Sino po dito ang nanganganib ang buhay sapagkat ang dami pinagkakautangan, baka hinahanap ka na? O sa tingin mo, para mamamatay ka na, wala ka ng pag-asa. Sabi ni Lord, hindi yan na makapaghihiwalay sa pag-ibig ko sa iyo. Amen?
Kaya nagbibigay ng katatagan eh. Walang pwede makipagwili. Kahit nga sabi, paghihirap eh. Lahat naman tayo, naghihirap pa yun. Nagtitiis. Sa sobrang hirap nga ng iba, nakakatulog na. Pero ano ba yung sinasabi sa atin ng Panginoon? Nagbibigay ito ng malalim na katatagan sa atin. Ano man ang ating kinaharap na pagsubok, paghihirap, sabi ng Panginoon, magiging matatag ka. Bakit? Magtatagumpay tayo sa lahat ng pagsubok at paghihirap sa tulong ni Jesus. Hindi magaling ka, hindi matalino ka, hindi malakas ka, hindi mayaman ka, kaya ka nagtagumpay. Kaya nga sabi sa Book of Psalm, hindi ko pinagtatagumpay ang aking mamayan dahil magagaling ang karwahe nila, ang kanilang mga kabayo, pandirigma, ang baluti ay magagaling. No, nagtagumpay sila dahil sa aking kapangyarihan. At sa atin din, ganun din po. Kung bakit tayo nagiging matatag, bakit po tayo nagtatagumpay sa buhay, huwag mong sarilinin, sa Diyos yan. Bakit? Ano po sabi dito sa Roma 8:37? Ngunit kahit ganito ang kalalagayan natin, ganap ang tagumpay, ang ating tagumpay sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. Sa tulong po ng ating Panginoon. Bakit? Dahil mahal ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, special ka sa Diyos. Dahil mahal na mahal ka ng Diyos eh. Dahil special ka sa Panginoon. Kaya ka nagtatagumpay. O bakit tayo may assurance tayo kay Jesus? Dahil pangalawang point po, tapat ang Diyos. Yung nakagandahan sa Panginoon. Yung sinasabi niya, mangyayari. Kung ipinangako sa inyo, mangyayari. Naniniwala kayo lahat ng pinangako ng Diyos mangyayari sa inyo? Dahil tapat ang Diyos. Kaya nga may assurance tayo eh, na magiging maligaya tayo, may katiyakan dahil lahat ang sinabi ng Panginoon mangyayari. Ganyan po ang nangyari nung ipinanganak si Jesus sa Mateo 1:1. Ito ang talaan ng mga ninuno ni Jesus, ang Mesiyas na anak ni David, na anak ni Abraham. Bakit po sinulat ko dito? Wala namang katapatan nakalagay. Kasi lahat po ng sinabi niyan nangyari. Nangyari na manggagaling si Jesus saan? Sa lahi ni Abraham, ni David, at siya ay magiging Mesiyas, ay iniintay. At nangyari po yan. Anong ibig sabihin? Ano man ang sinabi ng Panginoon, ilang years ago, nangyari. Kaya nga hindi po pwedeng sabihin, maraming sasabi, ako ang anak ni Jesus. Pero taga saan nga? Kapampangan. Hindi pwedeng mangyari. Kasi mangyayari sa lahi ni Abraham, ni David. Ako yung anak ni Jesus, taga saan ka? California. Hindi pwedeng mangyari. Kasi bakit? Mangyayari yon sa lahi ni David, ni Abraham. Kaya nakikita niyo po yung katapatan ng Diyos. Hindi pwede siyang pabulaanan o bigyan ng kasinungalingan kasi nangyari yung sinasabi ng Diyos Ama. At nangyari po yon parang sa pamamagitan po ng ninuno o lahi ni Abraham. Pinagpala po si Abraham. Ano po sabi dito sa Genesis 22:18? At sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ko ang lahat ng bansa sa mundo dahil kumunod ka sa akin. Natupad ang sa lahi ni Abraham kay Jesus, kaya lalong pinagpala si Abraham at si David. Ano po sabi sa Galatians 3:16? Nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang apo. Hindi niya sinabi sa iyong mga apo, hindi sa plural, na nangangahulugang marami kundi sa iyong apo, na ibig sabihin na isa lamang at ito'y walang iba kundi si Kristo, si Jesus. Pinagpala si Abraham, pinagpala si David because of Jesus Christ. Kaya pag ikaw ay may Panginoon sa buhay mo, pinagpala ka ng Panginoon. Amen? Yun ang assurance. Kasi makikita mo, pinanggalingan kay Abraham, pinagpala si Abraham. Nung nanggaling kay David, manggagaling ang lahi ni Jesus kay David, pinagpala si David. Lalo na tayong mananampalataya na nabubuhay si Jesus sa ating buhay bilang ilaw na hindi namamatay. Sabi ni Lord, pinagpala ka, may assurance ka. Bakit? Dahil dapat mong maging malagaya ka sapagkat si Jesus ay nagbibigay sa iyo ng pagpapala. Amen? Kaya dapat ang mga Kristiyano walang malungkot. Kasi bakit? Kung si Jesus ay tunay na nasa iyo, maligaya ka. Nasa iyo na ang lahat eh. Kung si Jesus ay nasa buhay mo, maligaya ka. Bakit? Kasi yan ang nagbibigay sa atin na tapat ang Diyos sa kanyang lahat ng sinasabi. Bakit po kaya dapat natin maintindihan to? Ano po sabi dito sa Isaiah 9:7? Ipapanganak ang isang batang lalaki na maghahari sa amin.
Tatawagin siyang kahangahangan, tagapayo, Diyos na makapangyarihan, walang hanggang Ama at prinsipe ng kapayapaan. Sinabi nito ng Diyos Ama at nangyari po ito sa katauhan ni Jesus. Di ba? Maghahari isang batang lalaki, tatawagin siyang kahangahangan, tagapayo. Ginawa po yan ni Jesus, nakatangian niya po yan. Diyos na makapangyarihan, walang hanggang prinsipe ng kapayapaan. Sino po dito yung tinanggap sa Jesus lalo nagkagulo buhay mo? O hindi mo talaga tinanggap ng totoo? Ano? Sino po makapagsasabi na tinanggap mo sa Jesus totoo sa buhay mo, naranasan mo ang tunay na kapayapaan sa buhay mo? Pakitaas ang kamay mo. Amen? Yung kasi yun ang dala niya. Kaya hindi mo pwede sabihin, hindi totoo yung sinabi ng Diyos Ama. Hindi siya yung prinsipe ng kapayapaan. Hindi. Mula nung tinanggap natin, naging payapa tayo sa buhay. Wala na tayo sa kadiliman na nagbibigay sa atin ng alin? Kaguluhan. Nagbibigay sa atin ng alin? Walang pamamahinga. Kaya tayo ngayon, pag Kristiyano ka, pahingang-pahinga. You know? Kahit hanggang ngayon, pahingang-pahinga ka. Ano sinasabi sa atin ng Panginoon? Kasi nangyari yun sa katauhan ng ating Panginoon. At yun ay naranasan natin. Na sinabi ng Panginoon, ipinangako niya, ibig sabihin, huwag kang mawalan ng pag-asa. Ano? Sa akin po, nanay ko po, mawawalan na ng pag-asa sa akin noon eh. Sabi niya, anak, paano ba yan? Baka mawawalan na ako sa mundong ito, hindi ka pa rin nagbabago. May nangyari po 20 years ago, true to life. Isa po siyang nanay, yung asawa niya, pinagpepere niya for 20 years. Talagang alos, gigib up na siya, sabi niya. Parang ayoko na. Pero anong nakakatuwa? Isang beses nagulat siya, dumating sa church yung asawa niya. Pumunta sa unahan, nagpa-pray, umiiyak. Tinanggap si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas. Sabi niya, may katiyakan talaga pag tayo ay umaasa sa Panginoon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mawalan ng pag-asa. Kasi marami tayong hinahangad, no? Wala na datang katiyakan na mababago asawa ko. Wala na datang katiyakan na mababago anak ko. Wala na datang katiyakan na magbabago buhay ko. Yan ay kasinungalingan ng kaaway. Dahil tapat ang Diyos sa kanyang sinasabi. Amen? Kapag sinabi ng Diyos, walang imposible sa Kanya. Amen? Walang imposible sa Diyos. Sabi ko sa inyo, 20 years, talagang gigive up ka na eh. Pero may kaparaanan ng Diyos eh. Kaya nga sabi ng Panginoon, iba pamamaraan niyo sa pamamaraan ko. Basta keep on praying. Keep na tayo lagi lumapit sa Panginoon. Kasi nga, meron tayong pag-asa. Tiyak at tapat ang Diyos sa kanyang sinasabi. Panghawakan natin ang salita ng Diyos. Ang katapatan ng Diyos, ang susi para matawag natin siyang Ama. Kaya ang reconciliation, yung pagsilang ng Panginoon, di ba sabi natin kanina, upang magkaroon tayo ng magandang relasyon ulit sa Ama. At yun sa pamamagitan po ng ating malalim na relasyon. Hindi po pwede sabihin, naniniwala ko may Diyos Jesus. Hindi po ganun ang usapan. Kundi yung may malalim kang relasyon. Bakit po? Di ba doon sa yung ng NBB noong nakarang yung ng Panginoon doon, yung sa Ilawan, isang hangal sa matalinong dalaga may ilawan. Dala nung mga hangal na ilawan, kokonti lang. Kaya iniintay nila yung kasal, si Jesus nawalan. Sabi niya, pwede ba ako hindi, baka mawalan din kami. Nagpunta doon bumili sila ng langis para madagdagan. Pagbalik na, dumating na sarado na yung pintuan. Kumakatok, papasukin niyo ako. Ang sabi ng Panginoon, hindi kita nakikilala. Yun ang nakakalungkot. Kasi kahit gaano ka, sabi mo, Kristiyano ka pero hindi ka mayroon kang malalim na relasyon, hindi ka pwedeng tumawag sa kamay na Diyos Ama. Bakit? Yun lang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sabi niyan. Kaya napakahalaga po nito. Kaya bakit? Sabi sa Galatians 4:6-7. At dahil mga anak na tayo na ngayon ng Diyos, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating puso, kaya makakatawag na tayo sa Kanya ng Ama. Bakit tayo nakakatawag ng Ama sa Kanya? Because the Spirit of the Lord. Kung hindi ipinanganak si Jesus, walang Espiritu ng Diyos na nasa atin.
Ngayon, hindi na tayo alipin kundi mga anak, at kung mga anak tayo ng Diyos, nakapagmana rin tayo ng mga pangako niya. Alam niyo po, kung totoong Kristiyano ka, lalapit ka sa Panginoon. Ganyan si Jesus eh. Kaya lumalapit siya sa Diyos Ama. Kadala siya ay magwiwin, mag-ano ng salita ng Diyos. Nananalangin siya. Hindi niyo napansin? Hindi niyo pa tinatanggap si Jesus? Sino dito ang nagpe-pray? Magpe-pray ka na pag birthday. Pupunta ka lang ng church pag birthday mo, pag nagkayayaan. Pag nagbabasa ka ng Bible, ay, nakakaantok yan. Ano yan? Hindi totoo yan. Kaya ginagawa mo pang unan eh. Pero nung ikay nakakilala sa Panginoon, at ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo, anong ibig sabihin nun? Gusto mo na magsamba everyday. Every Sunday, di ba? Yung mga gawain ng church, gustong-gusto mo na yan. Yung pagbabasa ng salita ng Diyos, hinahangad mo lagi yan. Talagang ninanamnam mo. Di po ba? Ang pananalangin, hindi mawawala sa araw-araw mo yan. Parang pagdulog mo. Kasi nga bakit? May gana ka gawin ang kalooban ng Diyos because the Spirit of Jesus Christ is in us. Totoo po ba? Kaya nga, pag wala kang gana, hilaw-hilaw din. Baka yung Espiritu ng Diyos nawawala. Kasi yung Espiritu ng Diyos na yan ang nagbibigay sa atin ng pagnanais. Sabi nga sa Filipos 2:13, ang makagawa at masunod natin ng kalooban ng Diyos sa pamamagitan pa rin ni Jesus. Kaya ang pagsilang ng ating Panginoong Jesucristo ay pagbibigay sa atin ng Espiritu niya upang masunod natin ang kalooban ng Diyos, upang magawa natin ang nais niya at higit sa lahat, upang maparangalan natin ang pangalan ng Panginoon. At ang sabi nga dito sa uli, takapagmana rin kayo ng mga pangako niya. Hindi naman tayo mga Hudyo, di ba? Pero sabi sa Galatia, dahil sa pananampalataya yung naging alin? Lahi kayo ni Abraham. Kaya anuman ang pamana kay Abraham, pamana rin sa ating lahat. Amen? Alam niyo po ba, balikan lang natin, kapag tayo po'y inampon sa batas po ng mga Hudyo, ang batang inanak pwede itakwil. Ay, ang pangit. Ayoko. Bibilad sa araw hanggang mamatay. Pero pag ikay inampon sa kanilang kultura, hindi ka pwede nila itanggi. Bakit? Kasi inampun ka dahil pinag-isipan ka ampunin. Di ba? Pwede ka umampun na, ay, okay na. Hindi. Ay, ito maganda to. Okay to. Ganon. Ibig sabihin, yung pag-ampun sa atin, pinili ka, pinag-isipan ka, at minahal ka ng Panginoon. Hindi ka niya itatakwil. Kaya nga, may assurance tayo eh. Hindi lang tayo dahil tayo ay hindi dugo ng mga Hudyo, kundi dahil sa ating pananampalataya, naging tagapagmana tayo kung ano man ang mamanahin ni Abraham. Amen po ba? Napakapalad natin. Kaya ang tanong, kaya sa buhay mo ngayon na puno ng kabigatan at walang kapahingahan, naghahanap tayo ng kasiguraduhan, ng kapahingahan kay Jesus mo lamang matatagpuan. Kaya may assurance ka. Kung sa panahon mo yun, nakakanasan mo na, Lord, bigat na bigat, parang gusto ko nang bumigay. Parang ayoko na. Lord, ba't ang buhay ko, punong-puro pa rin ng mga hindi magagandang nangyayari. Anong pangako po sa atin ng Panginoon na pwede natin panghawakan, na may kasiguraduhan, katiyakan? Sa Mateo 11:28-30, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sundin niyo ang mga utos ko at matututo kayo sa akin, dahil ako'y maamo at may mababang loob. Makapagpapahinga kayo, dahil madaling sundin ang mga utos ko at magaan ang ipinagagawa ko. Dumating po si Jesus, hindi para po tayo pabigatin ng buhay. Dumating si Jesus ipinanganak upang magbigay sa atin ng pag-asa. Magbigay po sa atin ng kagahangan ng ating pamumuhay, ng ating loob. Magbigay sa atin ng magandang relasyon. Magbigay sa atin ng mabubuting bagay. Kaya masasabi mo, si Jesus ang aking katiyakan, magiging masaya ko. Amen? Hanggat nandito po tayo sa mundong ito, may kaaway tayo na nagpapahirap. Pero ang sabi ng Panginoon, sa akin matitiyak mo ang kapahingahan. Sa akin matitiyak mo na mapapanatag ang loob mo. Sa akin matitiyak mo na ligtas ka dahil mahal na mahal kang ng ating Panginoon. Amen?
Sabihin mo sa katabi mo, kasama natin ang Diyos. Makapagpapahinga tayo. Lalo pag pumapasok ang ganitong di ba season? Lahat, pagod na pagod, mind, pati ang ating katawan. Pero pinaalalahanan po tayo ng Diyos ngayong umaga. Ang katiyakan at kaligayahan sa Diyos lamang natin matatampungan. Amen? Ang tunay na kagalakan at kapahingahan at kaligayahan sa Diyos. Si Jesus ng anak. For how many years ago? Para sa ating lahat. Amen? Tayo pong lahat ay yumuko para sa ating panalangin. Maraming Diyos, kami po itunin na nagpapasalamat sa inyo. Dahil unang-una, ang kaaway laging inilalagay sa aming isipan. Walang katiyakan. Bakit naghihirap ka? Bakit magulong relasyon nyo? Bakit ang dami mga pagkakautang? Bakit hindi ako gumagaling sa sakit ko? Sabi nga dun sa Roma 8:38-39, walang makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang naging daan o susi kung bakit ipinanganak si Jesus para sa ating lahat. Nais ng Diyos na muling magkaroon tayo ng relasyon, hindi lang basta relasyon, kundi intimate relationship with the Lord, na kung saan para mag-asawa, nagiging isa tayo. Kaya lagi tayong hinahalin tulad sa ikakasal, na tunay na nais ng Diyos, yung kaisahan natin sa Kanya. At kaya natin mapanghawakan ng bawat salita niya sapagkat tapat ang Diyos. Hindi natin kayang sabihin sa ating buhay o pasubalian na hindi tapat ang Diyos sapagkat isa tayong buhay na patotoo, yung katapatan ng Diyos sa atin. Kung bakit tayo naririto, kung bakit tayo sumasampalataya at hanggang ngayon naniniwala na darating ang panahon na ang pangako mo, Panginoon, sa iyong pagbabalik, masusumpungan namin ang walang hanggang kapahingahan, ang walang hanggang kagalakan, ang walang hanggang kasiyahan, at walang hanggang makakasama ka namin, Panginoon. Salamat sa pangako mo. Dahil alam namin, Panginoon, kaya namin panghawakan yan, may katiyakan, at kaya namin maging masaya sa mga pangako at salita mo para sa amin. Lord, tanggalin niyo po mga lahat ng alalahanin. Takot, Panginoon. As we celebrate Christmas, Lord, we celebrate your goodness. We celebrate the hope comes from you, Lord God. At isa-celebrate namin, Panginoon, na kami may magandang relasyon sa inyo. At ang relasyon na yan, na matatawag ka naming Ama at matatawag niyo kaming anak, Panginoon. Na dating hiwalay kami dahil sa kasalanan at pagkakasala namin. Pero Lord, salamat at ipinanganak mo, nagkaroon kami ng magandang relasyon sa iyo, Diyos Ama. Lord, we thank you so much, Lord God. We give you glory and honor. In Jesus' name we pray and all of God's people say, Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.